Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isang mapagpalayang araw po sa ating lahat, mga kaibigan. Sana sa inyo ang kapayapaan ni Allah at ang pag-iisip hinggil po sa ating bayan ang siyamang ibabaw. Mga kaibigan, katatapos lamang kahapon o kanina, alas 12 na yata ngayon, alauna ng umaga. Yung po ay unang araw matapos po yung Trillion Peso March. Ano po ibig sabihin Trillion Peso March? Yan po yung marcha ng sambayanang Pilipino bilang protesta sa Trillion Pisong nakawan diyan po sa ating gobyerno. Ito ay isang pagtatanong naman sa mga nag-rally. Matapos ang rally ito, ano ang ating gagawin? Alam po ninyo, ang alam kong kasagutan ay hanggang sa susunod na rally. Kung rally tayo ng rally, ito wala namang nakikinig, wala nangyayari sapagkat manhid ang ating mga ibinoboto mga opisyalis. Abay, tayo po dapat ay makaisip o makagawa ng ibang hakbangin upang mapakilos natin sila. Yan po dahilan kung bakit yung pong ating kawal ng demokrasya ay nagbubuo ng samahan. Ang tawag po namin sa samahan na ito ay Kongreso ng Taong Bayan. Papalitan natin in effect ang Congress po natin. Tayo mismo ang magbabalangkas ng ating po mga dapat gawing hakbangin upang tigilan nila ang pang-hold up, ang pagpapahirap, pagnanakaw at pagdulot ng mga kapisalaan sa ating buhay. Wala pong ibang tutulong sa Pilipino kundi Pilipino pa rin. Ngayon, ang ating pong karamihan ng ating mga opisyalis in-check, komunistang in-check ang nagpapalakad. Bakit? Pera ng in-check, public relations network ng in-check, TikTok ng in-check, lahat ng uri ng kanilang manipula o pag-influence sa ating isipan sa pamamagitan po ng cellphone at kung ano pang mga gadget ay kanilang isinasagawa na para po hindi natin nalalaman ang ating mga anak na aadik na dyan sa mga cellphone na yan, walang kalaban-laban. At nung minsan, nanood din po ako ng kanilang mga pinapanood, biglang may mga sumisingit na kapastusan. Walang kalaban-laban ang ating pong mga anak, ang ating mga kabataan, at tayo po dapat ay makaisip ng mga solusyon para maprotektahan ang kanilang pag-iisip laban po sa mga influensya na yan, paninira na yan ng China upang humina po ang ating moralidad, humina ang ating mga loob, mawalan tayo ng tiwala sa mga army, mawalan tayo ng tiwala sa mga pulis, at lalo mawalan tayo ng tiwala sa gobyerno pag napapayagan natin ang mga pareho nila Robin Padilla, Marcoleta na maging malayang nagsasalta sa ating pong Senado. Mga pro-China, kababuyan, at walang pinaglalaban na dapat magkaroon ng moralidad sa mga sinasabi nila. Mga kaibigan, yung po dahilan kung bakit nananawagan tayo sapagkat meron po tayong mga naiisip. Una po namin hakbangin nila kasamang Tom Aguto, Jolan Santos, at mga ilang pa mga makabayang mga periodista na wala na po nagbabasa halos ng mga periodiko ngayon. Kaya hindi na po uso mga Inquirer, hindi na uso mga Philippine Star, hindi na uso Manila Hotline, ang Quad Media Balita, sapagkat kahit anong balita, pipindutin mo lang yung maliit na gadget sa iyong bulsa. Ang tawag dyan ay cellphone, nandyan na po mga balita
nandyan talumpati ni Catriona Gray, nandyan talumpati ni Laila De Lima, nandyan ang talumpati ng mga makabayang kongresista na meron pang mga pagmamahal na pinapakita sa ating pong sambayanang Pilipino. Ang aking pong inaalaala dito bilang kawal ng demokrasya ay naramdaman ko ang galit ng tao, pinapahayag nila kanilang damdamin sa pamamagitan ng pagmamarcha kahapon. Pagkatapos yan, paano na? Yan ba'y lilipas? Panahon nga, sabi nga ni Kim Atienza, weather lang. Sabi ni Jingo Estrada, kanya-kanyang panahon yan. Dati nagpakulong sa amin sa salang korupsyon, nakulong na rin sa sala rin ng korupsyon. Mga kaibigan, ang taong bayan ay ninakawan, ang taong bayan nilunod, ang taong bayan ay nagalit, at ang pag-asa ng mga kinaukulan ay lilipas ang galit na yan. Sabi nga dati ng historian, the Filipino is resilient. Ano ibig sabihin? Para pong kawayan na it bends with the wind, sabi nga ni F. Sean Jose. Yun daw ay katangian ng isang Pilipino na kahit anong hampas ng panahon, yan daw po yuyukod, magbibend. Ito ay mababaluktot, pagkatapos ay babalik na naman at tutuwid na naman. Ang ating pong panawagan, huwag po tayong yuyukod, huwag po tayong magbibend, huwag tayong magbabait-baitan. Patuloy dapat ang galit, hindi ang mga kurakot, ikulong na yan. Kaya kung hindi nila kinukulong, dapat tuloy-tuloy ang galit natin. Yung sabi nila, dapat walang karahasan. Kung ayaw nyo makinig, dapat may karahasan. Kung ayaw makinig ng kinaukulan, panahon na para magkaroon ng karahasan. Sapagkat yung karahasan, ang kanilang kinatakutan, pareho po ng karahasan ng mga nagrarally sa Hong Kong laban sa kanilang mga polis na anti-riot team. Abay, epektibo. Ultimong Communist China nagpanukala na lahat ng mga taga-Hong Kong na magkakasala dalhin sa mainland China at doon lilitisin. Ayaw ng mga taga-Hong Kong yan, lumaban sila. 4 na milyon lamang ng mga Hong Kongers lumaban po dyan sa bilyong-bilyong mga sundalo at pulis ng komunistang insik. Hindi po sila nagapi at sila ay binigyan daan na manatili dyan sa Hong Kong sapagkat pinakita nila na ang Hong Kong ay may kakayanan magkaisa at ang Hong Kong ay lumaban. Ang kanilang galit ay hindi humupa. Tuloy-tuloy ang galit nila, mga kaibigan. At dyan po ay ipinaliwanag ko na ng araw doon po sa ating radio program sa DWBL ng plinano nila na tanggalin ang franchise ng ABS-CBN. Mga insik at si Duterte po nagplano yan sapagkat maraming nakakalusot na mga announcer, manunulat ng ABS-CBN na makabayan at ang tawag po nila rin ay komunista. Pag ikaw ay makabayang Pilipino, ang tawag sa iyo dyan sa Kongreso, Makabayan Black. Para po bang ibig sabihin yan ay mga leftist, yan ay mga NPA, yan ay mga sympathizer ng New People's Army. Pag nagmahal ka sa Pilipinas, sympathizer ka ng New People's Army, anong klaseng pag-iisip yan? Pag ikaw ay sumasang-ayon sa Amerikano, sumasang-ayon ka sa China, ikaw ay normal. Wala pong pag-asa ito bansa nito. At tayo po ay magpapatuloy pa rin ang magpapaliwanag sapagkat nasa Pilipino pa rin ang solusyon.
Ngunit paano po tayo makakasolusyon pag namamayagpag ang mga parehong markuletang pag-iisip, mga SMNI, mga kibuloy na pag-iisip? Akalain po ninyo, kahapon nanonood ako ng interview. Abay, yung interview po yung isang dating senadora, Nikki Cositeng. Ang sabi ng isang mainstream media announcer ng SMNI, ang sabi, bakit po ganun ang ating pong batas? Sinusuko natin sa ICC ang ating kakayanan na magparusa ng ating mga batas. Samantalang ang mga tunay na lumalaban para sa Pilipino, pinapanagot ng kasalanan sa ibang bansa. Abay ako, utak kibulo ito at tinignan ko kung anong network, SMNI. Ano po tungkulin natin? Huwag natin pakinggan, i-boycott natin, ostracize natin. Yan ang puwersa ng taong bayan. At kung meron po tayo nakikitang matino, ang mga pananalita ay parang John Arcilla, ang pananalita ay parang Joel Lamangan, ang pananalita ay parang Tatiana Gray. Abay, pakalatin po natin yan, i-share natin yan, iparamdam natin na ganun ang ating paninindigan. Huwag po natin papalipasin ang galit natin. Nakita natin sa ating mga sariling mga mata sa tulong ng media sa kanyang ating pong mga cellphone kung paano po nagdusa ang Cebu, ang Catanduanes, Masbate sa matinding baha. At hanggang ngayon, meron pa mga ugok na mga Pilipinong nagtatanggol diyan po sa ginawang paglalapastangan ng ating pong kalikasan upang dalhin dito ang White Beach. Manila Bay, gagawin mo White Beach. Panay langis ng tangke ng mga barko yan. Kaya lamang, gusto magpasigat ang siga-sigang sanggalo ng Pangulo ninyo ng pangalan Duterte. Abay, gagawin White Beach sa Manila Bay. Anong ginawa? Winasak ang bundok ng Dolomite ng Cebu. Ngayon, nung umulan, nagnas yung natitirang kabundukan, bumaha sa Cebu, napunta sa mga karsada, napunta sa plaza, napunta sa downtown, nalulod ang Gaisano Mall, nalulod binaha ang SM Cebu. Ang naman sa loob, Dolomite mountain materials. Ang mga putik ng Dolomite hindi po nakarating ng Manila Bay sapagkat naagnas ang bundok, napunta dyan sa Cebu, at ang natira sa atin ay ang katawa-tawang mga pangyayari. Nagpipicture taking pa ang mga ugok na Pilipino sa Manila Bay, nakatungtong sa katatambak lamang ng Dolomite Beach. At doon, mga kaibigan, kanilang pinapalakpakan ang buhong, ang tarantado, bastos, napakasamang Pilipino, duwag na presidente. Ang pangalan ay Rodrigo Roa Duterte. Salamat na lamang mayroong ICC. Wala pong kakayanan ng Pilipinas na naparusahan ang isang mandarambong na pareho ng Duterte family. Hanggang ngayon, namamayagpag ang kanyang mga anak. Hanggang ngayon, mayor pa rin. Hanggang ngayon, congressman pa rin. 51 billion peso flood control project hindi nangyari. Walang naglalakas loob lamang kay Duterte. Bakit? Sapagkat Duterte yan, siga yan. Sapagkat pinakita sa social media na meron siyang ginugulpi na isang bodyguard niya, walang kalaban-laban, nakapaligid ang kanya mga ibang bodyguard. Yung isang bugaw niya na nagdala sa kanya ng isang babaeng bad breath yata, abay, binugbog niya at pinagtutok-tutukan ng kutsilyo sa harapan ng sambayanang Pilipino. Nakita yan. Wala naman nagalit.
Bakit? Sapagkat Duterte yan. At hanggang ngayon, ang tingin nila, pag nawala si Marcos, ang ipapalit ay Duterte. Mas matapang pa kaysa sa kanyang ama, mas salbahe, ultimong patay, kaya niyang sabihin ipapahukay niya, tatapon sa West Province, ultimong Pangulo, asawa niya at ang Speaker of the House, kaya niyang ipapatay o binabantaang ipapapatay at meron na siya di umano nakausap na mamamatay tao at tayo pinapayagan natin pag nagmamarcha. Abay, iniimbita pa para magsalita hanggang ngayon. Kaya nga po, tayo rin ang dapat sisihin sapagkat kung hanggang ngayon, meron pa naniniwala, hanggang ngayon, may pumapalakpak pa, may nagtatanggol pa kay Duterte. Ibig sabihin, hanggang ngayon, hindi pa natututo ang Pilipino hanggang ngayon. Duwag pa rin ang Pilipino hanggang ngayon. Wala pa rin dangal ang Pilipino hanggang namamayagpag ang mga hangal dyan po sa Senado, habang pinapayagan natin na meron tayong Korte Suprema na nagkakanlong, nagbibigay proteksyon sa mga mandarambong at ginagamit ang batas at sapagkat sila ay kataas-taasang hukuman sa buong Pilipinas, sila ang masusunod at ang nagdidila sa kanila hindi po batas ng Pilipinas kundi dikta ng komunistang inchik sapagkat malaking bahagi na ng gobyerno at ng Pilipinas ang may control sa araw na ito, so kaibigan, ng inchik. Dalawang sangay na lamang ang hindi nakokontrol ng inchik. Media, kontrolado na rin ang komunistang inchik. Senado, kontrolado ng komunistang inchik. 19 out of 24 senators bumoto na i-dismiss, i-archive, i-remand ang impeachment laban sa mandarambong na Vice President ng Republika ng Pilipinas. Ang ibig sabihin niyan, mga kaibigan, hindi naman bobo ang mga senador natin. Ang ibig sabihin niyan, meron kumukumpas, meron nagdidikta. Sa aking puntingin, nagdidikta dyan ay Iglesia ni Cristo, China, saka yung pong Davao Death Squad ni Duterte. Ngayon, tayo po ay papatuloy ng ating panawagan, maninindigan, dapat pa rin ang Pilipino, ang mga mamamahayag na pareho ko, dapat hindi po masisira ng loob, tuloy-tuloy pa rin. Kaysa meron mag-subscribe o wala, tuloy ang laban sapagkat itong pagpapakita na tunay na mahal natin ang ating bayan, bagamat hindi po tayo dinadagsa ng mga subscribers, bagamat patuloy na nagkakampanya ang mga kibuloy na mag-unsubscribe sa kawal ng demokrasya, wala po tayong pakialam. Tayo po ay magpapatuloy at tayo po ay susuporta kay Ginoong Marcos sapagkat pag nawala si Ginoong Marcos sa saligang batas na pinapairal ng kahit na sinong senador at kahit sinong mga China, ang dapat na pumalit, walang iba kundi ang barumbada, bobo na Vice President, mandarambong numero 1, mamamatay tao rin. Ang pangalan ay Sara Duterte. Nakakatakot, nakakasulasok ng damdamin. Pag nawala si Marcos, ang ipapalit ay si Sara Duterte. Ano po ang ating kasagutan? Eh di wag natin palitan si Marcos. Pagsakaan na lang natin si Marcos, suportahan na lang natin sapagkat meron siyang paninindigan laban sa pangamkam ng China sa ating bansa. Sa akin, sapat na yan. Hindi po ako nadadala sa bangag-bangag. Mas gusto kong isang bangag na Pangulo na lumalaban sa China at sa katiwalian, kanyang binubulalas
kaya ini-expose kaysa sa matinong nagkukunwaring mga senador, mga nagbumukhang Cayetano, nagbumukhang Grace po, yung pala mga mandarambong, hindi sila bangag, pero sila ay traidor sa bansang Pilipino and guilty of betrayal of public trust. At yan po ang ating pong lalabanan, yan ang babantayan ng kawal ng demokrasya. Kayo po na gustong sumali, patuloy nagtatanong, yan po ang ating telepono, i-text po ninyo inyong pangalan, buong pangalan, delivery address, para ang inyong mga ID at certificate ay mapadala po sa inyo bilang kasapi ng Kawal ng Demokrasya Foundation. Yung ibang detalye ay ating pong ilalahad sa mga susunod pang mga episode ng Kawal ng Demokrasya. Samantala, ako po si Kawal de Carbonell, nagsasabing ngayon, alauna umaga, at tapos tamang ng rally natin kanina, tayo po ay magpapatuloy sa ating mga binitawang salita, sa ating pong ginawang paninindigan sa EDSA, at ito po ay hindi natin papalipasin. We will not be resilient anymore. We will be purposeful, we will be bolder, and we will be louder. Yan po ang ating pong paninindigan. Ako po ang Kawal ng Demokrasya, Waldy Carbonell, nagsasabing iniibig ko ang Pilipinas. China, layas!